Lumitaw na si Bongbong Marcos. Tangina, ang klase presidente ito, parang nakakaloko, no? Pinaglalaroan tayo nitong gagong to, eh. Alam mo, tignan mo siya, oh. Mag-jumping jack. Ang bira. Can you tell everyone na mag-alalain? Parang bata, no? Anong klaseng presidente ito? Yung mga kababayan mo ay naghihirap, tapos ikaw ay nawala ka ng ano, hindi ka nagpapakita. Tapos nung lumitaw ka, kakantsawan mo pa yung mga Pilipino. Parang pinaglalaruan mo na yung tao. Talagang presidente ito. Hindi. Ewan ko kung anong klaseng presidente ito. Actually, ano yan strategy nila yan to para yung mga kumakalat na kung ano-ano yung mga, yung, alimbawa, yung korupsyon, para, kasi hindi na nila masalag. So, ang ginagawa nito ngayon, pinalabas niya na siya ay may sakit, malala. Sila rin yung nagpropaganda niyan para pick upin ngayon noong mga tao, and then later on, ayan, nakita mo, nagja-jogging pa. Very unusual yung mga ganyang attitude, ano, na isang presidente na magtatago, ano yan, style nila yan, para yung, ngayon, ang sinasabi niya, yung mga ibinibintang sa kanya kung ano-ano mga ano ay kasinungalingan. Kasi nga, ito, ang kinukwento ng mga Pilipino, siya ay may sakit, mamamatay na, and then later on, nung malala na yung chismis, talagang pinalala nila ng pinalala, gumawa sila ng ano, at saka siya biglang lumabas. So ngayon, ang sinasabi niya, wag niyo nang paniwalaan ko ano man yung sinasabi. Hindi pwede gano'n. Iba yung maleta, iba yung estilo mo. Kasi yung estilo mo na yan, Mr. President, ginagawa niyo na nung araw yan. Ginagawa na ng magulang mo nung araw yan. Siguro, akala mo makakalusot para. Hindi naman, sabi ko nga siya, hindi naman sa amin importante kung may sakit ka o wala. Ang importante sa amin, yung aming kasi ang nangyayari, parang nakasentro na sa yung atensyon ng taong bayan, na para bang ikaw yung talagang dapat proteksyonan dito, hindi yung taong bayan. Ang nangyayari dito, yung proteksyon na dapat ay napupunta sa mga mamamayang Pilipino ay sa iyo na ibinibigay nitong mga magnanakaw na kasamahan mo. Di ba? I mean, sa halip na ang proteksyonan nyo ay yung mamamayang Pilipino, ikaw na ang pinoproteksyonan ng mga politiko at yung mga halal ng bayan at yung mga sinusweldohan ng mamamayang Pilipino. Ikaw na yung pinoproteksyonan. Ikaw na yung parang ipinagtatanggol nila na isipin mo, nawala ka ng ano, hinanap ka ng tao. Tapos galit na galit yung mga bata mo na demanda namin kayo, nagpapakalat kayo ng chismis. Tapos nung lumabas ka, tatawa-tawa ka na parang wala lang nangyari. Alam mo, ang mga Pilipino, hindi nag-aalala kung mabubuhay ka o mamamatay. Ang inaalala ng Pilipino, baka wala na silang presidente. Tapos bigla kang lalabas, pagtatawanan mo, sasabihin mo ngayon na yung naghahanap sa'yo ay mga sinungaling. Paano silang nagsinungaling? Hinahanap ka lang at hindi ka nakikita. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, huwag paniwalaan kung ano man ang sinasabi tungkol sa'yo. Ibig mo pa sabihin yung mga nakawan ng mga mali-maleta, huwag na rin paniwalaan. Itinuturo nga yung grupo mo. Alam mo, luma na yan. Hindi na makakalusot yan kahit ano gawin mo. Sabi ko nga sa'yo,
ayaw namin na may mangyari sa'yo, gusto namin panagutan mo, pagbaba mo, kung ano man yung mga pinaggagawa niyong kalokohan. Hindi na namin ako personally, hindi ko na iniisip na magkakaroon ng katarungan yung mga na ginawa ng administrasyon mo at ng mga politiko sa panahon na ito sapagkat ikaw yung presidente. Kung hindi ka sana kasabwat diyan, di kung hindi isa itinuturo diyan, baka naresolba na yan. Ang problema, hindi talaga mareresolba kahit ano gawin natin. Dahil isa ka sa itinuturo. So the best thing lang na magagawa namin ay mag-antay ng 2028 pag wala ka na, hindi ka na presidente. So kahit ano gawin mong pakengkoy ngayon, wala kaming pakialam diyan. Wala na kaming pakialam diyan at kami tinanggap na namin na itong bansang ito ay magdudusa pa hanggang nandiyan ka. At wala namang magawa ang taong bayan, hindi naman sila pwedeng magrevolusyon against the Constitution, sabi mo nga. So wag mo na kaming gawing kengkoy. Kengkoy ka. May pa-jogging ka pa, baka mamaya bigla ka na namang mawala. Alagyan buhay ginagawa mong kupal yung sarili mo. Hindi ka na nga makapagsalita ng dire-diretso, tumutulo na nga sipon mo eh. Nagpapakengkoy ka pa, hindi namin kailangan yung pagiging kengkoy mo. Tapos ngayon, yun ang gagamitin yung argumento na malakas ka. Kaya malakas ka, kaya mahina ka. Ang importante, kung pinapatakbo mo ng maayos yung gobyerno, nililihis nyo lang yung usapan eh. Nagtagumpay na naman ito sa kalokohan nila eh. Isipin mo ngayon, yun yung gagamitin nila. Hindi totoo yung sinasabi mo kasi sabi mo mamamatay na presidente. Hindi rin totoo yung sinasabi mo na magnanakaw ang presidente. Yun yung ibabalik nila eh. Yun yung mga political nila strategy, kumbaga yan yung mga propaganda nila na yung mga katulad halimbawa yung sinasabi nilang bumili ng langis ang Davao. Sila rin ang nagpakalat nun eh. Gusto nila pag nagpakalat ito ng makakasama sa mga Marcos, pipick upin ngayon ng mga gusto nila pick upin ng mga DDS. Pag pinick up na ng DDS, bigla nila ngayon sasabihin, hindi, mali yan. Nandito ako, mga ganyan. Kaya lang, kahit ano pang sabihin mo, Mr. President, bababa ka rin dyan sa 2028. So, pagtawanan mo ang mga Pilipino sa kahirapan nila ngayon, pagbaba mo, sigurado iiyak ka. Makukulong ka kahit sino maging presidente. Akala nitong mga dalawa na ito, mananalo sila. Hindi nyo na kayang pigilin ng pagiging presidente na isang Duterte. Kayo ngayong mga nandiyan na tawa kayo ng tawa, masayang-masaya kayo habang yung mga Pilipino naghihirap, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng ipambibili ng pagkain. Kayo nagtatawa na kayo dyan, ginagawa nyo kengko yung mga Pilipino, may pa-jogging. Ano ka ba? Praning ka ba? Ano ba? Gawain ba na isa? Tandaan mo, presidente ka na, hindi ka kandidato. ikaw yung pinakamataas na, ikaw yung pangulo, dapat ikaw yung role model, hindi yung nakikipag-asaran ka na hindi dapat ganon. Hindi na nakikipag-asaran ka na sa taong bayan, bakit mo kailangan makipag-asaran sa taong bayan? Kung sinasabi nilang ikaw ay malala ang sakit mo, at wala ka naman sakit, di wala sakit. Wag na yung pagtatawanan nyo pa para kayong mga sinto-sinto. Talaga nakakatawa yung ginawa mo, magmukha ka sinto-sinto. Nako, ewan ko sa'yo, BBM. Antay na lang natin 2028 kung makakatawa ka pa. Visit na mga ito, akala mo.
Ito nung mga reporter na ito, akala mo, sabagay, mga ano yan eh. May mga maleta raw yung iba dyan eh, sabi nung ano, di ba? Let's see na lang. Enjoy now, cry later. Hindi, ganyan talaga buhay. Enjoy and later on cry.